citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At yun, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Master Judea. Ako na naman po si Jay Guevara. At ako naman po si Boss. Alright. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa Banateros sa buong mundo. At syempre, batiin ko na yung ating kapatid na si Jay Guevara ng happy birthday sa iyo, kapatid. Ayun, at syempre ngayon po sa mga hindi nakakaalam, but birthday ng ating kapatid na si Jay Guevara. Oo. Ayun, kung ang gwapo ko dyan. Sino yan? Puro filter yan Grabe Grabe Puro filter Ang ganda ng pagkakagawa ng labi mo dyan Talagang inedit no? Ayan. Sinong hindi na kailangan talaga ng dermatologist ngayon, kasi pa lang, filter pa lang. Pero hindi, si Jay talaga yan. Yan talaga yung tsura niya sa personal. Wow. Hindi, siya talaga yan. Siya talaga yan. Pag nakita nyo ng personal. Kaya mga kapatid, pagbigyan nyo na, birthday naman. Pakibati naman ng aming kapatid na si Jay Guevara dito sa Banateros. Jay, partner, kapatid, happy birthday. At sana thank you. magkaroon ka na ng girlfriend. Yan. Wala ganun talaga, buhay-buhay. Oy, bago lahat binabati ko po yung mga kamag-anak ko na nanonood dyan ngayon, dyan sa bahay at inaantay ako umuwi. Yan, thank you sa lahat. Sa lola ko yan, solid supporters ng SMNI at Banateros yung mga yan. At syempre sa mga kaibigan ko at papasalamatan ko rin ng SMNI at ang buong Banateros sa pagtanggap sa isang Jay Guevara. Thank you. God bless. Okay. Our pleasure. Okay, happy birthday. And of course, syempre, relax lang kayo dyan sa bahay ni Jay Guevara. At maya-maya,
magse-celebrate and they should be proud of you, brother. May post nga si Banat Bay. English ang haba. Di mo naintindihan? Nag-comment ako. Ang naintindihan ko lang yung I'm so proud. Sabi ko, thank you. Mamaya, translate natin. But anyway, bago tayo magpalaot, mga kababayan, huwag munang kakalimutan ang mga social media accounts ng SMNI katulad ng rumble.com user SMNI News. Siyempre, facebook.com Banateros Official, SMNInews.com at siyempre, nandyan din yung youtube.com DZAR 1026 News at kapartner mo sa balita at serbisyo. At siyempre, huwag kakalimutan ang mga social media accounts ng Banateros, Master Judea J. Guevara, Boss Dada Choli, and of course, Banat Bay sa Facebook at sa YouTube. Meron tayo niyan. Okay, mga partner, umpisa natin ang bakbakan dahil ngayon, habang papalapit ang eleksyon ay painit ng painit ang luto ng mga Macau na nasa mga politiko Macau? ngayon. Ba't Macau? Mga lutong Macau kasi ang lutong Macau kasi parang ano yan hindi idinadaan sa tamang proseso. Okay. Yan ang tawag dyan, lutong Macau. At ngayon nga, maraming kaganapan ang nangyari. Rundown lang tayo mga partner, itong sa Tingog Party List, yung Memorandum of Agreement na parang collaboration ng Tingog Party List at ng PhilHealth ay medyo inatras, medyo nakaramdam siguro ng hiya, mga kababayan, at buti naman. Kanino ba yan? Kanino yung Tingog Party List? Ang Tingog Party List ay kay Martin Romualdez at sa kanyang asawa. At syempre yung AKAP, di ba sa kanya rin sa yan? kanila rin lahat yan. No? Grabe, no? Parang parang the more you're... The more the merrier. Oo. Grabe, no? Parang ganun. Ano pala yun? Pwede pala yun? Pwede, sa kanila ginawa nila Pero kung hindi po yan naaayon sa batas. At syempre, isa pa, yung pinagpaliban din po, mga kababayan, ng tawag dito, yung paglagda doon sa proposed budget ng 2025 dahil marami ang nag-iingay, marami ang kumukontra, marami ang kumukundina at pumoprotesta dahil nga sa hindi tama na paglalagak ng pera ng ating bayan. Na totoo naman na kahit hindi na natin kailangan maging abogado, hindi natin kailangan maging matalino, kung alam natin ang mga patama-tama partner, makikita natin dito na talagang hindi tama yung kanilang ginagawa at pumapabor lang sa kanila. Ang sabi nga nito ni Celo Magno is anti-poor, pro-politician. Itong proposed budget ng 2025. Boss D, and so far, according to yung mga magagaling sa sa economics, by far daw ito daw yung most corrupt na budget na naipasa sa kasaysayan ng Pilipinas. Yes. Kasi hindi na siya pro Pilipino Napakaraming mga ibinawas, mga bossing, sa mga pinakatanteng pinaka-importanteng mga nire-representa ng mga kongresista at mga senador natin. Yung sektor ng edukasyon, according to yung huling balita natin, sa GAA daw, sa budget, mga bossing, dapat nasa batas na pinaka-mataas ang allocation dapat sa edukasyon. Pero makikita natin na pinakamataas na alokasyon for two consecutive years na itong DPWH ang nakakuha ng pinakamataas na budget allocation, which is alam naman natin, kino-question natin yung integridad ng opisina na yan. And yung edukasyon, kinaltasan nila. Itong PhilHealth, hindi nila zinero budget nila. So talagang medyo nakakatakot ito. Mamaya i-discuss natin kung ano importansya ng budget para sa PhilHealth. Kasi hindi naiintindihan ng mga mamamayan at itong ibang mga nagko-content na mga tulongges ng mga pro-administration, etong mga partner, etong sa PhilHealth. Kasi palagay siguro hindi nagtrabaho mga ito sa mga kumpanya kaya hindi nila nalalaman. Yes. Hati po kasi ang kontribusyon. Nagko-contribute tayo at kapag tayo ay ginamit natin, halimbawa tayo na ospital, part ng ating contribution meron ding kino-contribute ang gobyerno doon. Yun yung tinanggal. Okay. Gobyerno yung suportang subsidy sa mga mamamayang Pilipino na posibleng magkasakit. Kaya napakabigat
Pala nila, porket may pera ang PhilHealth kasi naguhulog naman ng mga tao eh. Yun ang nasa isip nila eh. Pero ang hindi nila alam, part of it or at least 50% nung ating nung ating kinukonsum dapat sinasubsidize ng yun ng gobyerno yun. Hindi lang 100% sagot ng PhilHealth yun. Yes. But let's leave it to the expert. Kang napakalalim na diskusyonan nito considering na yung mga kapatid natin sa sa medical sector o sa health sector nagrereklamo dito. It means talagang malaking issue ito, mga partners. Okay, Jay. Birthday boy. Alam nyo, na talaga ako kasi bakit sa iba ang bilis nila magbigay ng pondo, tapos dito sa mga katulad dito sa PhilHealth na mas makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino, but parang hirap na hirap sila, no? Ang dami nilang palusot, ang dami nilang mga ginagawang anomalya para lang mahadlangan yung mga karapat-dapat na budget dito. Tsaka ito ay yung sa mga vlogger katulad nga nung nabanggit ni Boss Dada. Grabe, may explanation pa. May explanation pa, pero kung isipin nyo, wala naman talaga walang kakwenta-kwenta yung ina-explain nila tungkol dito sa issue ng PhilHealth na to. Sabi ko, grabe naman tong mga to. Palibasa may monthly allowance kayo sa mga amo nyo, kaya hindi nyo na kailangan tong PhilHealth na to. Paano yung mga kababayan natin na mga kadalasan kasi ito yung mga inaasahan yan sa mga ospital, sa mga, alam niyo, napakalaking tulong ng PhilHealth na to, kaya sana wag na sanang ng gobyerno. Iyon. At ito, partner, no, yung mga programa o mga ahensya na malapit sa sikmura ng ating mga kababayang mga ordinaryo, yun po ang pinagbabawasan po nila ng pondo. Katulad na lang halimbawa ng Department of Transportation, napaka-traffic. Department of Labor and Employment, kulang tayo sa trabaho. Department of Education, yung school natin dito hindi pa perpekto. At may isa pa yung Agriculture, Department of Agriculture, yan po ang pinagbabawasan nila ng pondo, samantalang yung sa Kongreso... Pati Armed Forces, partner. Yan, Armed Forces of the Armed Philippines. Forces, binawasan. Armed Forces of the Philippines. So yan po ang dapat na binibigyan nila ng tuon, binibigyan ng pansin para mabigyan ng mas malaking pondo dahil yan po ang tunay na pangangailangan. Pero samantala, mga kababayan, umani ng batikos ang PhilHealth sa Senado dahil sa kanilang kontrobersyal na bilyon-bilyong pisong unused funds na pinababalik sa National Treasury. Si Val Divina Gracia, magbabalita. Naniniwala ka ba? Sermon ang inabot ng mga opisyal ng PhilHealth sa Senado araw ng Miyerkules dahil sa isyu ng paglipat ng excess funds nito sa National Treasury. Sa isang pagdinig, tinawag ni Senator Bongo na boy promise si PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr. dahil sa marami na anya itong pangako na di natutupad. Isinumbat ni Go na kundi lang sumabog ang kontrobersya ng PhilHealth kaugnay sa di tamang paggastos ng pondo na nagresulta ng bilyong pisong halaga ng unused funds, ay di ito mag-aatubili na gawin ang kanilang mandato. Kung tinaasan nyo, sinabay nyo nung Pebrero yung sinasabi mong 30%, kung tinaasan mo na ng 80%, nakinabang pa ang Pilipino, nakinabang pa yung mga mahirap, hindi pa na naging excess fund, hindi na walis. Yes po. Nung na-discover na meron kayong excess funds, doon nakita na meron kayong reserve fund. Yes po. Doon nagka-problema. Pero sa kabila nito ay nanghinayang naman ang chairman ng Senate Committee on Health and Demography na si Go kaugnay sa zero budget na binigay ng Kongreso sa PhilHealth subsidy para sa susunod na taon. Naniniwala ang senador na maapektuhan dito ang mga mahihirap na Pilipino na nangangailangan ng tulong sa kanilang kalusugan. Ang zero budget anya sa PhilHealth subsidy ay di makatarungan. Sa panig naman ng PhilHealth ay tiniyak ni Ledesma na masiserbisyuhan pa rin ang mga beneficiary nito sa 2025 sa kabila ng zero budget sila sa subsidy. Sa isang video message, ipinagmalaki ni Ledesma na aabot sa 500 billion pesos ang kanilang excess fund o naipong pondo na maaaring gamitin sa susunod na taon. Ibinida rin ni Ledesma na sa susunod na taon ay magkakaroon din sila ng increased benefit packages para sa mga beneficiary na tinatayang aabot sa 284 billion pesos. Allow me to assure everyone
that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos, with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia. SMNI News. Grabe yun, no? Alright, so yun, mga Alam mo, sa partners. totoo lang, partner, no? Sige. React lang ako dyan. Sa totoo lang, ang kakapal kasi din talaga ng mukha nitong mga Totoo. taga-PhilHealth na to. Kasi considering na tayo ay nasa private sector, tayo ay naguhulog dito. Ang taas ng kaltas ng mga bossing dito sa na to, sa PhilHealth na to. As in, dumoble na from yung dating binabayaran natin. Tapos, kapag ka magkiklaim ka naman, lagi ka namang tinitipid ng mga, ng kanilang mga officers, yung mga nagko-compute ng iyong mga case rates, sa totoo lang. Pero hindi enough yun, mga partner, para tanggalan ng budget ito. Bakit kaya itong sila Grace po tsaka yung mga senador na pabor dito sa pagtatanggal ng budget sa PhilHealth, bakit kaya hindi na lang nila i-require or hindi na lang sila manawagan ng pagre-resign dito sa hepe ng PhilHealth? Di ba bakit kailangan ang mag-sacrifice kung galit sila sa pamunuan ng PhilHealth dahil sa mismanagement ng budget? Bakit hindi na lang nila hikayatin ang gobyerno at yung mga nagtalaga sa mga tao na to, natanggalin na itong mga ito dahil hindi po sila epektibong mga namumuno diyan. Bakit kailangan magsakripisyo yung mga mamamayang Pilipino doon sa pagtatanggal nila ng budget para lang mabigyan ng leksyon etong mga pulpol na namumuno diyan sa PhilHealth? Sana ganoon na lang ang ginawa natin, revamp, tanggalin lahat, palitan ng bago. Lahat naman kayang gawin yung mga trabaho nila Tapos seamless, gagana lahat, di ba mga bossing? Yes, tama ka dyan, partner. At ang nakakarindi nga dito, nagkakaroon ng unused funds ang PhilHealth, hindi ho ba? Pero kung babalikan po natin ngayon at base sa aking research, may mga unpaid na claims pa pala since pandemic season na hindi nababayaran sa PhilHealth. Malaki. Malaki, Napakalaki. partner. Malaki. Napakalaki. So, himbis na sana itong unused fund, yung ibinabalik sa Treasury, hindi sana ibinayad na lang ito sa PhilHealth para kahit papaano, mabawas-bawasan yung utang ng gobyerno sa PhilHealth, hindi ho ba? Sa pamamagitan ng, siyempre, kailangan sisiyasatin muna kung tama ba. Pero hindi ako naniniwala na parang nabinbin itong mga claims na ito dahil daw kulang sa mga rekisito, sa mga requirements and all that. Napakadali lang naman matukoy kung yung requirements na yan is valid or invalid. At saka nakakatawa pa, mga partners, tayong mga kinakaltasan, buwan-buwan, sa PhilHealth na yan, tayo ay nagtitiis at sigurado ako, nag-iingat tayo na hindi magkasakit dahil kahit papaano, sabi nga nila, mas maganda na hindi natin nagagamit ang PhilHealth kaysa nagagamit. Kasi ibig sabihin, pag nagamit natin yan, nagkasakit tayo. So tayo, kung todo tayo sa pag-iingat, pagtitipid and all that, pero nabalitaan natin, may nagplano pala, mga partners, na gumastos ng 137 million pesos para lang sa kanilang anniversary. Biruin mo 137 million pesos ang gagastusin nitong PhilHealth para lang sa kanilang anniversary. Ano to? Buong Pilipinas ang magsi-celebrate ng inyong anniversary dahil 137 million. At nung binasa ko yung mga item, sa mga item, kaya nag-total siya ng 137 million. Meron pa dun sa mask, meron pa sa mga tokens, t-shirt, jackets, tumbler, payong, lahat nandun na nagkakahalaga Giveaways. Giveaways. At may mga papremyo pa doon na Giveaways and bonuses. Yeah. Yan, partner. Partner. Hindi, okay lang naman yun, Master Judea okay lang naman yun, Master Judea, na mag-celebrate ng mga ng party. Kaya lang, hindi ba, nagsalita ang presidente natin kamakailan na maging frugal tayo or maging matipid tayo sa yung kumbaga maging sensitive tayo dahil marami tayo mga kababayan na lubog pa rin sa baha ngayon na kailangan isipin din natin yung kanilang kapakanan na tayo nagsiselebrate tapos sila hindi. Parang ganun So, ito talagang gobyerno to, puros mga lip service talaga ito mga to, puro mga sinungaling talaga. Puro mga sinungaling ito mga. Pero mga partner, nung panahon ni PRD, alam nila na malaki ang budget ng PhilHealth
Kaya matatandaan ninyo, nung panahon ni PRD, hindi ba yung serbisyong dialysis? Yan. Inano yan, yung serbisyong dialysis talagang kung hindi mo nilibre ni PRD yan nung panahon niya eh. At saka mga bossing, yung mga indigents natin na automatic na naging ng members ng PhilHealth. Malaking bagay yun ang panahon ni PRD kasi naiisa katuparan yun eh. Dati kasi kailangan ikaw ay member ng PhilHealth, nagtatrabaho ka at naghuhulog ka para maging member ka, para ikaw ay makapag-benefit from yung kanilang mga pondo. Pero nung panahon ni PRD, ginawa niyang automatic na members lahat ng Pilipino ng PhilHealth. Kaya may trabaho ka, kaya wala. Dahil nga nakita niya may budget ito. Kaya nga ang problema talaga dito mga bossing, yung mga namumuno dyan sa PhilHealth, hindi po yung mga nagko-contribute sa PhilHealth. Kaya kailangan talaga ayusin nila yan. Alisin talaga nila yung mga yan kasi kahit na anong gawin mo, kung bulok yung mga namumuno, wala mangyayari. Hindi magbabago yan, mga partner. Correct ka dyan. Pabor ako dun sa sinabi ni Boss Dada na yun. Kasi parang lang yun eh. Parang yung presidente natin ngayon. Walang kwenta. Diba? O tingnan mo, lahat ng nangyayari ngayon, wala rin kwenta. So ganun din lang din yan doon sa may PhilHealth. Yan. Kung yung mismong namumuno doon, hindi niya nagagampanan ng maayos yung kanyang trabaho, ganun, ang pinakamagandang gawin doon, tanggalin, palitan. Pati presidente. Pati yung presidente. Hindi, tsaka ito isa pa sa ano dyan. Ng PhilHealth. Hindi pa ako tapos eh. Kaya ang pa dito, isa pa, ang bilis-bilis nilang magbawas sa mga sahod ng mga tao dyan sa PhilHealth na yan. Tapos ang napakahirap napakahirap kapag pag mag-claim. Oo. Dyan isa pa dapat na trabahuhin nila yan eh. Nabawasan nila yung mga pahirap sa mga requirements pa. Sa mga tama yung mga requirements na inaano nila sa mga tao kasi nga kadalasan minsan masakit man pakinggan pero minsan patay na yung pasyente. Hindi pa tapos yung paglalakad sa ng PhilHealth. Correct. Totoo yan. Totoo yan. Pero Jay, alam mo yan yung isa sa mga ikinurok ni Senator Bongo kaya nga nagkaroon ng Malasakit Center. Sinimplify niya yung proseso. Oo. Which is alam din natin na yung Malasakit Center dinidefund din nila. Kasi alam nila na napakaganda rin itong Malasakit Center na ito and ang Malasakit Center somewhat kahit na yan ay brainchild ni Bongo alam nila na tatak Duterte yan. Correct. And anything na merong Duterte sa kanyang konektado sa mga Duterte talagang bababuyin nila yan. Kaya kung makikita niyo kung di ako nagkakamali unti-unti nilang pinapatay yung supply nitong Malasakit Center na ito na talagang alam natin na maraming natutulungan kasi nga di ba pag Malasakit Center PhilHealth dati Jay Guevara napakaraming hinahanap sa PhilHealth pero nung nagkaroon ng Malasakit Center ni Senator Bongo one-stop shop na yan ang dali nang mag-claim o kaya lang hindi natin alam ngayon kung paano sitwasyon kasi ang ganda sana ng Malasakit Center kasi i-expand sana yan ni Senator Bongo hanggang sa mga private hospitals so kung naging sana yan, kung magtutuloy-tuloy sana yan, popondohan sana hindi papatayin yan ng mga namumulitika sa gobyerno, para talaga sa mamamayang Pilipino mapapakinabangan yan. Abot kamay sana yung magandang healthcare system. At ito, di ba mga partner? Mga partners, talagang sinasakal talaga nila yung mga Duterte at itong Malasakit Center ni Senator Bongo. At kung mapapansin natin, DSWD, Department of Health, PAGCOR at saka yung PhilHealth, yan po ay mga kasama ng Malasakit Center. So pinag-isa ni Senator Bongo yung mga ahensya na yan para madali na malapitan ng mga tao para kung halimbawa hingi sila ng tulong para sa kanilang kalusugan. Pero kung makikita nyo, yung DSWD binawasan ng pondo, yung PhilHealth hindi binigyan ng pondo, zero, at yung PAGCOR hindi naman natin masyado yan. At yung PCSO sa kanila na rin yan. Pati yung DOH sa kanila na rin yan. Kumbaga,
kontrolado nila lahat. At talagang pinipilay talaga nila lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte, katulad nito ni Senator Bongo. Kasi ito nga, pag walang budget yan, mga kababayan, pag walang budget, ang, halimbawa, PhilHealth, DSWD, at itong Department of Health, so ibig sabihin lang yan ay magiging limitado lang ang tulong na maibibigay ng Malasakit Center. So ano ang magiging kalalabasan nito? Kapag lumapit ang Pilipino sa Malasakit Center at hindi sila makakuha ng tulong, of course, magagalit ngayon yan, magtatampo kay Senator Bongo at sa Malasakit Center. So ang ending niyan, syempre, baka mamaya hindi ka na iboto kasi hindi mo kami natulungan. Pero eto, lilinawin lang natin na hindi po kasalanan ni Senator Bongo yan. Dahil si Senator Bongo, gumawa yan ng kapamaraanan para mapadali ang trabaho at paglalakad ng mga papeles ng mga Pilipino. Pero ito naman, na mga nasa gobyerno natin, inilalayo yan, mga kababayan. Inilalayo sa pamamagitan ng pagbawas ng pondo sa mga agency na karugtong nitong Malasakit Center, katulad ng DSWD at katulad ng PhilHealth. So ito, at sa tingin ko, may halong politika rin itong nangyayari ito. At buti na lang, medyo nahiya pa sila ng konti at inatras yung collaboration ng PhilHealth at ng Tingog. Jay. Saka Pati Malasakit Center, mga partner, pati yata Malasakit Center, tinatanggalan na rin ng budget. Yes. Gaano ba ka-importante yung budget ng Malasakit Center? Kasi syempre, isa po yan, syempre, meron mga inuupahan yan ng mga espasyo. May mga taong binabayaran yan para mag-organize noong one-stop shop na sistema na yan. So, kailangan ng budget yan, kailangan ng pera yan. Yes. Pag tinanggalan mo ng budget yan, magbabawas na ng mga opisina yan. Kasi syempre, magkukos cutting yan, magbabawas na yan ng mga headcounts ng mga trabahante nila hanggang sa maging basura na yung serbisyo, masisira talaga ang mga Duterte. Correct. At ito, partner, sa tingin ko, sige, ikaw muna, Jay. talagang ito ay political strategy na naman nila. Dahil alam naman nila kapag, katulad nung sinabi mo kanina, Master, may mga iilan dyan ng mga Pilipino kapag walang naitulong na sa kanilang malasakit dahil wala ngang pondo, magagalit kay Senator Bongo. Ay alam naman natin na tumatakbo si Senator Bongo sa pagiging senator. Tsaka ito, mahiya-hiya naman kayo. Ay di hamak na mas maraming natulungan ng Malasakit Center kaysa sa inyo. Kaysa kayo na mga humahad lang dyan sa pondo ng na yan. Parang ginawa lang nilang display na naman yung PhilHealth na yan para makapunta sila sa Malasakit Para doon para sirain nila yan. Malamang yan ang nakikita kong gagawin nila dyan. Samantalang may rito, may komento si Marites Inue. 10 years akong nagbayad ng PhilHealth. One time ako na ospital, 24K ang bill ko. 3K lang ang kaltas ng PhilHealth. Grabe yun Useless ang PhilHealth is basura. 3 years na ako stop hindi nagbabayad. Ngayon, nanakawin lang. Diba? Medyo hindi maganda yung experience komento ng ating po yun kababayan. Komento po ng supporters. Supporter natin at mga viewers natin. Mga viewers. Pero regarding doon sa Malasakit Center, positibo pa rin si Pastor tuloy. Mamaya si Pastor pag-usapan natin. At medyo excited na ako pag-usapan ng mga gagawin ni Pastor. Pero ito, sa Malasakit Center, positibo pa rin si Senator Bongo dahil ang sabi niya dito, may bago siyang post kanina, tuloy-tuloy ang tulong medikal mula sa Malasakit Centers. At ito yung alinsunod sa Republic Act number 11463 o ang Malasakit Center Act, maaaring dumulog ang nangangailangan ng medical assistance sa registered social worker o medical social services ng ospital na meron ito. So ito mga kababayan, inilalaban po ito. Kahit pilit na binabagsak ay inilalaban po ito ni Senator Bongo para, ito kasi Mr. Malasakit niya Gusto nilang tanggalin yung title ni Senator Bongo na Mr. Malasakit sa pamamagitan ng pagdidiskaril ng kanyang Malasakit Center. Meron nga meron nga vlogger. Sabi niya kaya okay lang daw na matanggal yan. Bakit? Yung Malasakit Center. Diyan daw yumayaman si Senator Bongo. Sabi ko, hindi pa politiko si Senator Bongo. May na yan sa buhay nila. Hindi na nila kailangan yung mga ganyan na yan. At matatandaan nyo, si PRRD pa mismo nagsabi niyan na hindi pa nagiging politiko or hindi pa nagiging senator yung si
Senator Bongo, mayaman na yan. Tsaka negosyante yan. Kaya kayo mag-ano kayo. Tsaka ito parang hindi kayo natulungan ng ng malasakit center Kung makapagsalita kayo na okay lang na mawala sa inyo. Mahirap lang magsalita kasi yung vlogger na yon, kilala ko yun Tapos yung anak niya, dinadala niya doon. Malasakit center din ang napapakinabangan niya. Ang tibay na mukha. Tapos ngayon dahil sa pera, gusto mong mawala ang ang malasakit center. Pero ang gaba dili magsaba. Ika nga. Yung mga na yan, yung mga naggumagawa ng mga peking balita patungkol sa mga Duterte at para sirain ng mga Duterte, sooner or later makukuha din nila yung kanilang Totoo. Yung kanilang mga gaba. Pero considering na napakaganda nitong, maganda kasi talaga tong malasakit center na to. Kahit ano pang sabihin nila, napakarami natulungan nito. Isa rin ako sa natulungan nito kasi nung nagkaroon ng COVID yung nanay ko, nailapit ko rin dito. Talagang napakahusay nitong malasakit center ni Senator Bongo. At marami pa akong mga kaibigan na nailapit na rin dito at natulungan nitong malasakit center na ito. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na walang natutulungan ito. Maganda nga itong malasakit center kasi one-stop shop. Ganyan din yung mga isahan lang. Polo Kibuloy. Parang gusto niyang paanakin yung sistema na ganito na yung magkakasama na sa isang lugar. Katulad niyan, di ba si Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang plano na yung mga doktor pupunta na sa mga liblib na lugar, hindi para mag-antay ng may lalapit sa kanila, kundi sila na yung magbabahay-bahay para maghanap ng mga taong pwede nilang i-check up dahil alam naman natin problemang malaki yan ng mga Pilipino, hindi makapagpa-check up kahit may nararamdaman na, iniinuman na ng kung ano-anong gamot, hindi ba, para para mairaos lang, pero hindi naman talaga tama yung prosesong ginagawa nila, kaya ganyan din. And then si Pastor Apollo Kibuloy, magtatayo din siya ng grupo ng mga abogado na tutulong doon sa mga walang kapasidad na mag-hire ng mga abogado nilang sarili. So, alam mo yung mga ganitong magagandang proyekto, manganganak, maglalagay lang tayo ng matinong tao sa posisyon. Katulad lang din yan ng halos magkakamukha yan yung katulad ng proyekto ng mga Duterte, yung sa passport. Ginawang 10 years, di ba? Napadali. Driver's license. So, ganyan din yun sa malasakit. Halos pinagkaisa na. Kasi talaga naman kahit naman sino magsalita, kahit sino tanungin, talagang nahihirapan yan lalo sa mga proseso ng mga ganyan. No? Kaya yung malasakit na yan, huwag niyong hadlangan yan, huwag niyong sirain. Napakadaming natutulungan ng mga Pilipino yan, Master. Okay. So yun napaka-importante po ng boses ng taong bayan. Kasi tingnan nyo, nagkaroon po ng epekto yung pagsasalita natin regarding dito sa PhilHealth. Kasi kung patuloy po tayong mananahimik, hindi po natin sila kakalampagin. Sigurado sa ayaw natin at sa gusto, itutuloy nila yung mga plano nila, lalo na sa pera ng taong bayan. Yung mga budget na yan. At dahil marami ang nagsasalita, nagtutulong-tulong tayo, mas marami nagsasalita, mas maraming sumisigaw, mas malakas ang posibilidad na tayo ay maririnig ng kinaukulan. Katulad na nangyari ngayon, yung pag-atras ng tingog at yung pagpaliban ng pagpirma ng budget. Kasi nga, hindi po talaga tama yung mga pagbibigay o paghahati-hati sa pera ng gobyerno. Kaya patuloy po tayong magmasid, mga kababayan, kasi baka mamaya mabudol na naman tayo, baka mamaya pinapalamig lang, tapos ganun pa rin pala mangyayari. Kaya patuloy dapat tayo na magbabantay dahil tayo mga Pilipino, ordinaryo ka man o tinatawag na middle class o mayaman, lahat po tayo dapat may partisipasyon sa ating bansa dahil lahat tayo ay mga Pilipino. Bawat isang Pilipino, ikaw ay may kapangyarihan para sa pagbabago ng bansang ito. Di ba yung tingog salitang... ang tingog ay salitang Bisaya yan. Sigaw. Sigaw, Boses. Tapos kay Martin yan. Sa asawa niya. Sa asawa niya. Tugma Alam mo kung bakit? Bakit? Hey! Tumingog. Tumingog Pero may basahin muna tayo dito, galing to kay Lizel Mabi, naoperahan sa kamay ang husband ko. 187K, 5K lang nabawas sa PhilHealth. Ang tagal na kami member ng PhilHealth, kainis, di ba? Tapos, hindi lang yan
papipilahin ka, no? Papipilahin ka ng mga ilang oras, pagkahababa, kung ano-ano ang hihingin sa'yo, tapos ayun na pala ibibigay sa'yo. Magkamali lang. Mapapamura ka talaga eh. Ano lang, magkamali lang ng isang spell sa pangalan mo. Oo. Back to ano ka na naman. Wala, punta ka ng PSA. Punta ka na naman ulit. Magbago mo yan, PSA. Yun ang mga partner, yun ang maganda sa Malasakit Center. Kasi usually kapag ikaw ay na hospital, PhilHealth lang talaga yung ano mo. Sa PhilHealth ka lang talaga pwede makahingi ng tulong. Pero dahil nga yung Malasakit Center one-stop shop, kaya mas malaki yung nababawas kasi alam naman ni Senator Bongo na hindi kaya ng PhilHealth i-cover lahat ng mga bills ng mga pasyente. Kaya nga, since itong mga ahensya na ito, yung mga kasamang ahensya dyan sa Malasakit Center ay talaga namang nagbibigay ng tulong medikal sa mga tao, talagang kinonsolidate niya yun, pinagsama-sama niya yun sa isang lugar para hindi lang PhilHealth yung makapag-benefit ka. Makapag-benefit ka sa PAGCOR, sa PCSO at kung saan-saan pang mga ahensya na nagbibigay naman talaga or mandato talaga nila yung pagbibigay ng tulong. Kasi katulad yan, yung sinasabi ni Lisel Mabi, PhilHealth yung nabawas lang sa kanya. Kung sa private hospital siya sa private hospital siya nagpa-opera, tapos PhilHealth lang talaga yung yung eligible ka kasi Malasakit Center nasa public hospital lang eh. Kaya nga ang ganda sana kung matutuloy nito, mapupunta to hanggang sa mga private hospitals. Malaking kabawasan to sa paghihirap natin sa pagbabayad ng bills, mga bossing. Alam mo, marami akong kaibigan dito sa Amerika, nasa Amerika na gusto na nilang mag-retire sa Pilipinas, pero alam mo ang kinakatakot nila? Healthcare system. Healthcare system. Kasi daw, palpak ang healthcare system sa Pilipinas, hindi kumpara sa ibang bansa. Alam mo, nung nandun tayo sa Davao, diba may kaibigan ako dun, na si engineer, si architect, si architect JR, yan. Naituro niya sa akin yung isang hospital dun na si Senator Bongo ang nagpagawa. Libre. Libre, pinagawa ni Senator Bongo. Pero hindi yan pinapamagisa. Tsaka hindi lang meron din kay PRRD, meron din kay BP Sara. Kanya-kanya na yun. May mga na hospital doon sa Davao. Pero hindi nila binabalita yun. Hindi nila pinagmamalaki, hindi nila pinagyayabang. Hindi minsan, hindi nga natin narinig na pinagyabang nila Senator Bongo yun. Yan. Ito Hindi naman kasi dapat pinagyayabang pag trabaho mo eh. Oo, tama. Kapag yun ang mandato mo, hindi mo dapat ipagmayabang. Dapat nga, itanong mo sa taong bayan kung masaya ba sila sa trabaho mo. Hindi mo dapat pinagyayabang yung trabaho mo. Correct. Hindi katulad ngayon na wala pang nagagawa, pinagyayabang na eh. Yung mga ngayon, wala pang nagagawa, pinapangako pa lang nila, iniyayabang na. Kaya nga ito balikan natin ng konti yung PhilHealth, no? Sa kinauukulan, lalo-lalo sa presidente ng Pilipinas, na kahit papaano, sana maliwanagan ang kanyang pag-iisip na i-veto etong mga budget na ito sa iba't ibang sangay ng gobyerno dahil hindi po talaga tama. Yung PhilHealth, napaka-importante po niyan sa mamamayang Pilipino. Ang siste kasi dito, mga partners, hindi sila nagdaan sa kahirapan ng buhay eh. Hindi sila na problema sa ipambabayad sa ospital pag sila ay nagkakasakit kasi mayayaman. Hindi katulad natin ng mga ordinaryong Pilipino na bawat sintimo sa tuwing nagkakasakit tayo ay napakahalaga pambili ng gamot. Kaya dapat, kung paparusahan nyo ang PhilHealth, tanggalin nyo yung mga namumuno dyan. Tanggalin nyo, palitan nyo ng matino para hindi naman babagsak doon sa mga contributor, sa mga ordinaryong Pilipino na kinakaltasan beneficiaries na kinakaltasan sa sweldo buwan-buwan yung burden. Idinamay nyo gusto nyo parusahan ng PhilHealth pero ang tiyak na apektado dito ay yung mga ordinaryong Pilipino. Dahil yan, pahihirapan nyo sila. Sumusweldo yung mga yan ng limpak-limpak ng salapi at nakapag-establish na yan ang buhay nila. Etong mga magkakasakit ng mga ordinaryong Pilipino, saan yan kukuha ng pampagamot nila? Kundi, diyan sa PhilHealth na tanging inaasahan. Yan, Grace po na yan Isa yan sa pumirma na zero budget ang tawag dito. Lahat tayo tumakbo kay Grace po. Baka si Grace po magbibigay ng budget sa atin. Kay Grace po tayo. Basta pag-uusapan natin yan kung sino ang mga pumirma dahil the fact na pumirma sila, ibig sabihin sila ay walang pakialam sa mga nagkakasakit ng mga ordinaryong Pilipino. Biglang may pumasok sa sa matalino kong utak. Yan, bitawan mo. Biglang may pumasok bigla. Birthday ko naman, di ba? Sabi nila, pag birthday, pagbigyan eh. Kasi nung dati,
may nasabi si BP Sara na gustong katkungan na yung ano ng OBP or anong DepEd sa DepEd data yung budget. Department of Education. So hindi pumayag. Insertion. Hindi Insertion. pumayag si BP Sara, di ba? So baka mamaya, eto nga, yung pumasok sa utak ko, baka ganun ang gustong gawin dyan sa PhilHealth. Baka lang ha, baka yun ang gustong gawin sa PhilHealth. Hindi rin pumayag. Kaso hindi pumayag yung ano ng PhilHealth. No? Oo, pwede. Pwedeng ganun. Kasi ganun ang nangyayari. Pag hindi ka pumayag, pahirapan ka. Oo. Masasakitan ka. Siyempre, hindi ka nila kontrol eh. Pagka kumontra ka, yayariin ka. Ganyan ang problema. Kaya nga, ngayon, dahil dyan sa budget 2025 budget na yan, may mga nagrarally-rally na. Yun nga sinasabi natin, kapag tinuloy nyo yan, mas dadami pa yan. Mas dadami pa ang sisigaw sa kalsada dahil hindi na eh. Hindi na to usaping politika na dilawan ka, pinklawan ka, Duterte supporter ka. Ito ay usapin na ng mga ordinaryong Pilipino, kabuhayan at kaligtasan ng ating mga Pilipino. So, hindi na po natin iniisip dapat yung politika dito. Magtulong-tulong tayo para sa ikakaayos. Pagkatapos niyan, pag naayos na ating bansa, o dito maglaban-laban ulit tayo sa politika, hindi ho ba? Partner? May tanong ako. Kasi di ba itong PhilHealth just recently kinuha ito ng Malacanang, yung pangangalaga rito. Tama ba? Natuloy ba yun? Hindi siya natuloy. Hindi ko alam kung hindi natuloy. Okay. Pero kung mapapansin ninyo itong PhilHealth, nagrereklamo ba sila na tinanggalan sila ng budget? Hindi naman. Hindi sila nagrereklamo, di ba? Alam nyo kung bakit? Sige nga, booking mo na. Hindi. Kasi lang, balita lang natin na yung isa sa mga kamag-anak nila nakaupo rito. Ay, naku po. Yari tayo dyan. So, ibig So, sabihin... isa sa mga kamag-anak nila nakaupo dyan, tanggalan sila ng budget para ilagay sa ayuda nila, mag-ano na lang. Sige, okay lang yan. Magagano na lang yung mga ano. May pakintim na lang siguro. Pwedeng may pakintim or pwedeng, sige, gusto nyo yan trip nyo yan. Total, kayo naman naglagay sa akin din. Sige, gawin nyo ng lahat ng gusto nyo. Pwedeng ganun. Good observation, Mosti, no? Bahala na ang tao mag-isip. Pero kung titingnan ninyo, narinig nyo ba ang PhilHealth na nagreklamo? Makikita nyo pa nga yung presidente ng PhilHealth nangangako pa na magbibigay pa rin sila ng serbisyong malupit So parang justify pa ng PhilHealth na okay lang yun, na walang budget. Well, very good observation, Boss Dada. Kasi kahit wala nga tayo talaga nakikita na nagre-reklamo Gagastos pa nga daw sila, plano Gagastos pa sila ng 137 million. Kaya lang, na-booking sa Senado. Kaya, yung corruption ngayon parang wala na parang ordinaryong gawain na lang para sa karamihan sa mga politiko. Kaya, nakakahiya ang Pilipinas. Kung ito ay makakarating sa ibang bansa, no? Sa mga karating nating bansa o kung saan pang bansa nakakahiya Patras. Patras tayo. Patras tayo, Master Judea. Patras tayo. Kasi kung makikita mo, yung mga bansa sa Southeast Asia, nag-a-advance sila. Nag-a-advance sila sa teknolohiya, sa serbisyo medikal, sa infrastruktura. Tayo wala. Wala tayo kahit isang infrastruktura. Paatras tayo, mga bossing. Ito lang talaga, ito siguro yung mentality na nakuha natin talaga sa mga Espanyol. Yun talaga siguro yung mentality na nakuha natin. Hindi na tayo nagtanda Sinakop tayo ng mga yun, Amerikano, pero gustong-gusto pa rin natin yung ginagawa nila. Ganon tayo mga Pilipino Talagang naging ugali na natin na magpaalipin, pero na hindi naman sana dapat. At kaya nga dito, kailangan natin talaga ng mga matinong pag-uutak ng mga politiko sa mga panahon na ito. Dahil kung hindi tayo maglalagay ng mga matitino, magaling ang utak at may pagmamahal sa bayan, talagang dire-diretso, palubog ng palubog ang bansang Pilipinas. Samantala, ito na lang nais magsulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng isang sistema na magpapagaan sa proseso ng mga serbisyo ng gobyerno sa bansa. Kung ano ito, alamin sa balita ni Daniela Paulete. Nais ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na gawing mas madali at mabilis ang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Isang paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pag-minimize ng red tape. Yun sabi niya, dapat yung kind of governance natin as modernized government, dapat service-oriented. Always, when you think of giving service, whatever agencies you are in,
how will you make it so comfortable, convenient, lalo-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino, no? Sa ngayon, ang pangunahing batas sa Pilipinas na tumutugon sa problema ng red tape ay ang Republic Act No. 11032 o mas kilala bilang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang batas na ito ay nag-amyenda sa Anti-Red Tape Act upang higit pang mapabuti ang mga serbisyo sa pamahalaan. Ani Pastor Apollo, nananatiling komplikado at mabagal ang pagkuha ng serbisyo at proseso ng transaksyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kaya naman naisip ng butihing pastor na bumuo ng isang sistema na tinatawag na Super Ministry System. Sa ilalim ng sistemang ito, gagawing conglomerate o pagsasamahin ng iba't ibang sangay ng gobyerno na may katulad na serbisyo tulad ng mga ahensya sa healthcare, social services, transportation, housing at iba pa. So sa super ministry system, kapartner Hana, no, kumbaga magiging conglomerate na ang agencies, different agencies, but with similar or connected naman yung kanilang mga ginagawa. Take for example, for health sector, andun na si Department of Health, sa conglomerate na system na to or super ministry system, si Department of Health, si Food and Drug Administration, andyan na si PhilHealth, andyan na si Bureau of Quarantine. Or kung na-conglomerate na yung mga correlated or mga connected na mga agencies, mas mabilis na. So, mabawasan yung red tape or yung bureaucracy na sa pamamagitan ng Super Ministry System, layunin ni Pastor Apollo C. Kibuloy na gawing mas maginhawa at mabilis ang serbisyo sa gobyerno, lalong-lalo na para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. At ayun na nga mga kababayan, Boss D, ito yung sinasabi mo kanina no? Na pag-iisahin, kumbaga one-stop shop katulad ng ginawa ni Senator Bongo na Malasakit Center. So, yun ang nagiging parang basihan ni Pastor Apollo Kibuloy, para pagsamasamahin na yung magkakaparehas na ahensya, may pagkakahalintulad para hindi ka na pupunta kung saan-saan. Bibiyahe ka ng Makati, bibiyahe ka ng Quezon City, bibiyahe ka ng Pasig and all that. So pag-isahin na para mas napapadali ang progreso. Kasi katulad natin, tayo pag nagpapatayo tayo ng bahay, kukuha tayo ng iba't ibang permit. Pero yung ahensya na yon, pare-parehas lang naman ang pinagtatrabahuhan. Hiwa-hiwalay sila. So maganda itong gusto mangyari ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil bukod sa mababawasan na ang oras ng paglalakad ng mga naglalakad ng papeles, makakatipid pa sa pamasahe, sa gasolina, sa pera, at yung stress na hinihintay mo sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno habang ikaw ay naghihintay, dito mababawasan. Napakalaking tulong nito at hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi ito naiisip ng mga kasulukuyang mga politiko. Pero sa akin nakikita ko kasi, Boss D, parang ayaw talaga nila na guminhawa at gumaan ang buhay ng mga Pilipino. Ewan ko ba kung bakit, Boss D? Sasagutin kita kung bakit ayaw nila. Sige. Lang kasi, unang-una sa lahat, hindi na naranasan Wala silang idea paano talaga nila susolusyonan yung mga problema. Wala silang ganitong mga proyekto kasi nga never naman sila nag-ayos ng mga dokumento nila. Never naman silang pumila para lang mag-claim ng kung ano man dapat na i-claim nila. Alam mo, nung panahon ni PRD, ito talaga yung tinapos niya, yung red tape. Yes. Naging maganda talaga. Streamlined lahat ng mga proseso. Bawat ahensya ng gobyerno merong sinusunod na sistema na pare-parehas. Yes. Kasi itong mga ahensya ng gobyerno natin, Master Judea, magkakaiba, mayayabang din kasi yung ibang mga namumuno sa bawat mga ahensya ng gobyerno Kanya-kanya sila ng sistema, kanya-kanya sila ng ang diskarte. Kaya nga sabi ko kung mapapansin mo, sasabihin ng COMELEC na itong aming system ang pinaka-secured sa lahat. Ba't yung system nyo lang? Bakit yung system ng PNP hindi? Isa lang din naman isang lang naman kayo, kumpanya lang naman kayo. Correct. Kumbaga, isang lang naman kayo, isang gobyerno lang naman tayo. So dapat pare-parehas. Kung matibay yung yung IT system mo, dapat lahat ng ahensya ng gobyerno, yung sistemang ginagamit ninyo, dapat ganun yung gamitin para sa lahat, para uniform, di ba? Pare-parehas ng serbisyo. Yes, centralized, pare-parehas ng serbisyo na ino-offer sa mga tao. Yun ang maganda kasi kung halimbawa niyan sa Justice Department,
O hindi ba magkakahiwalay din yan? O pagsasama-samahin na ni Pastor Apollo Kibuloy. Kumbaga, i-streamline niya lahat. Parang malasakit center na pagsasama-samahin niya yung sa Department of Tourism part, yung sa Department of Energy part, dun sa basta lahat ng ahensya ng gobyerno na meron silang connection sa bawat isa kahit magkakaiba sila ng departamento, pagdidikit-dikitin ni Pastor Apollo Kibuloy para mas mabilis yung serbisyo at saka streamline talaga yung proseso. Yun ang pinakamagandang isip sa lahat. Bakit naisip to ni Pastor Apollo Kibuloy? Kasi gumagana to sa kanila. Yes. Nagko-coordinate ng maayos, parang clockwork etong mga bawat departamento ng bansang kaharian nila. And sabi ko nga sa inyo, gusto nating masubukan yung ganitong klase ng pamumuno, ganitong klase ng serbisyo. Simple lang, number 52 sa Mayo. Yeah, number 52 talaga. At tama, dugtungan ko lang yung sinasabi mo kanina na nangyayari ito talaga sa bansang kaharian. Dahil na-experience natin yan. Ilang beses tayo pabalik-balik dyan na talaga namang centralized, organisado, kalkulado lahat ng kilos. At sabi nila walang perfect sa mundo. Pero pag napunta ka dyan sa KOJC, mapapasabi ka talaga ng perfect. Sana. Di ba? Sana all. Kasi iba talaga Pag nasa labas ka, ibang iba yung pakiramdam. Pagpasok mo dun sa loob ng Kingdom Nation, iba rin yung pakiramdam. Hindi natin sinasabi to dahil dito tayo nagtatrabaho sa SMNI. Sinasabi natin ito dahil yun ang naramdaman natin Di ba? Nakaka-excite to, Master Judea. Sa totoo lang, kinilig ako ng bahagya nung nalaman ko na si Pastor Apollo Kibuloy may planong tumakbo sa gobyerno. Kinilig ako ng bahagya. Bakit? Nararanasan lang natin yung first world type na serbisyo pag nasa loob tayo ng KOJC. Yes. Imaginein mo, paglalabas na tayo ng KOJC, wala na, balik na naman tayo sa barbaric. Yes. Pero nung malaman ko natatakbo si Pastor Apollo Kibuloy, sabi ko, at least hindi na natin kailangan pumunta ng Davao para lang makaramdam tayo ng first class na serbisyo, di ba? Kahit nandito lang tayo sa mga lugar kung saan tayo nakatira, magkakaroon na tayo ng opportunity na alam mo yung same feeling and benefits na nakukuha nila sa bansang kaharian dito sa labas. Paano na rin natin, may experience na rin natin, di ba? Choosy pa ba tayo? Choosy pa ba tayo? At kung tutuusin, dapat hindi na ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy ito dahil masaya na sila doon sa KOJC, sa SMNI, masaya sila. Pero dahil si Pastor Apollo Kibuloy, hindi talaga mawala yung pagmamahal niya sa Pilipinas at pagmamahal niya sa mga Pilipino. Kaya kahit, para sa akin lang to, siguro labag sa kalooban ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagpasok sa politika, kaso kinakailangan dahil nakikita niya na parang walang pag-asa pagka ganito. Pero itong pagpasok na po Pastor Apollo Kibuloy, tsaka ni Marcoleta at ng mga taga-PDP Laban, parang lahat iboto. Ako nagkakaroon ng pag-asa, mga partners kasi ito yung mga alam natin, ang mga taong nakakaharap natin na matitino, na talagang pag sinabi nila, siguradong gagawin nila. Kaya ako, wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Kung gusto natin maranasan kung ano ang nararanasang kaginhawaan, tagumpay, kalinisan. Alam niyo, pag nagpunta kayo sa KOJC o lahat ng lugar na pag-aari ng KOJC, pare-parehas ang amoy, ang bango. Kahit Prayer sa sulok ka Mountain, pumunta, Glory Mountain. Kahit sa bodega ka pumunta, mabango pa rin. Kaya sabi ko, grabe, parang gusto ko na dito tumira Kaya lang hindi naman pwede. Kasi Kaya magandang tanong dyan, gusto nyo bang maranasan yung naranasan namin ng yan mga ang banateros? Wala yan. Napakadali Gusto lang nyo yan. bang maranasan yun? Simple lang, number 52. Number 52 lang yan. Tapos siyempre, mas maganda kung may kasama si Pastor. Marcoleta, buong PDP Laban. Senator Bato, Senator Bongo, Attorney Jimmy Bondok. Marami dyan, ang dami pa niyan. Basta yung sa PDP Laban at yung mga itinaas ni PRRD. Kasi by this time, sana sumunod tayo kay PRRD. Dahil noong 2022, kayo, karamihan sa inyo, hindi kayo sumunod, nakinig sa mga sinasabi ni PRRD. Ano sinasabi ni PRRD dati? Bakit maraming naluloko dito? Bahala kayo, pag nagnakaw ulit yan,
Oo, wala akong magagawa. Eto na nga. Oh. Tapos So, ano pa? oh. Gusto nyo rin mawala yung mga buhaya sa Congress? Ayan. Oo. Meron din. Oo. Bisaya Gyud. Oo. PPP PPP. Party List. Oo. Yung Sino kala pa ba? ka Eric. Yung kala ka Eric. Epanaw. 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 Epanaw, sambayanan. Tapos meron pa yung pinapatalastas natin dito, yung health party list. Ipalit natin yan doon sa mga makakaliwa. Naku po, tanggalin Dami. na natin yan kasi yung mga... Klaruhin natin. Isa lang ha. Isang Isa lang, party list oo. lang ha. Isa lang. Isa Oo, lang. isa lang. Binibigyan lang namin kayo, Magkakaiba binibigyan lang po namin yan. kayo ng options kung ano yung inyong kung ano yung pipiliin. Pero isa lang ang ilalagay nyo, sayang naman yung boto. Tsaka ito, ang ganda nitong sa party list na to, alam mo bakit? Yung PPP, sa dagat yan, ang ano nila dyan, yung sa mga mangingisda, diba? Yung mga, ito naman, yung sa health party list, yung mga sa ano naman siya? kalusugan. Kalusugan. Parang kay Senator Bongo yan. So magandang combination din yun. Yung Epanaw naman, Yung mga Epanaw IPs. naman, sa mga IPs. Diba? Yung mga hindi naaabot ng mga gobyerno, ng tulong ng gobyerno. Yan. Yung Bisaya matagal Gyud na. naman, mag-focus sila sa korupsyon. Oo. Tsaka kailangan natin yung tapang na may ganyan. Yung Bisaya Gyud, yan, corruption. Corruption ang titirahin naman yan. Kaya bahala po kayo. Basta yan, mga okay yan, na pinopromote natin na yan, bahala na po kayo. Pero iisa lang po doon ang pipiliin natin. So, kasi mga kaibigan natin, at talaga namang... Tsaka ito, Master, maputol lang kita. Kaya ako lang din naman sinasabi yan. Kasi una-una, pang ilang termino na ba yung mga senator ngayon? Yung ibang mga senator at pwera kala Senator Bongo Senator Bato, Senator Robinson naman kahit yun may mga nagawa yun at talagang nagmarka yun ng mga nagawa nila sa bayan natin. Yung ibang mga senator dyan, yung iba nga nag-shooting lang sa pelikula, balik-balik lang. Yung iba dyan, patapos na yung termino nila sa pagiging senator, hindi pala tayong maramdaman sa kanilang mga trabaho, di ba? Kaya yung mga ganun, palitan na po natin ng bago, yung sariwa. Dahil yung mga sariwa na yan, katulad uulitin ko, hindi yan mag-iisip na magnakaw kasi ang pagtutuunan nila ng pansin kung paano nila gagawin ng kanilang trabaho, kung paano nila sila makakatulong sa Pilipinas. Kasi mga bago katulad sa trabaho, mga partners, pag ikaw ay bago sa trabaho, ang gagawin mo dyan, magpapakitang gilas ka para magustuhan ka ng boss mo. Diba? So, ganun din sa politika. Parang ganun, pag bago yan, matitino pa yan Pero itong mga datihan na, itong mga luma na, hindi naman lahat hindi ko nila lahat, alam na niya pasikot-sikot kung paano makapitik ng pera ng bayan Pero but anyway, marami pa tayong pag-uusapan mga partners. May ano dito sa comment buster. Ano yun? Sabi nila, Jay, i-reveal nyo na kung sinong kamag-anak yun nasa PhilHealth. Sige, i-reveal natin yan. Sa pagbabalik. Dahil ngayon, na. mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati,
makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ng tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Libay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Libay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Libay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At tayo po ay nagbabalik sa programang Banateros. At syempre, kanina may sinabi si Jay Guevara. Aaminin na kung sino talaga yun. Jay, ikaw na ang bahala. Naalala niyo ba yung Naalala niyo yung nagkaroon ng bagyo? Oo. Bumaha sa Maynila, di ba? Oo. Nasaan yung Nasaan yung ayuda? Yung namigay ng ayuda sa walang baha, siya yun. Si Kuya Wawi. Si Kuya Wawi. Oo. Yay! Si Kuya Wawi. Bahala na kayo kung sino yun. Bahala na kayo kung sino yun, ha? Oo. Pero anyway, ito, mga kapatid, ipinaalala ng Department of Justice na bagamat nakauwi na sa Pilipinas ay convicted pa rin ang drug mule na si Mary Jane Veloso at ipagpapatuloy ang kanyang sentensya batay sa desisyon ng korte ng bansang Indonesia. Si Jason Rubrico magbabalita. Nasa kustodiya na ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ang convicted drug mule na si Mary Jane Veloso. Nakauwi si Veloso sa Pilipinas nitong Miyerkules matapos ang 14 na taong pagkakabilanggo sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Bagamat ikinatuwa ng marami ang pag-uwi ni Veloso, ipinaalala ng Department of Justice na siya ay convicted at ipagpapatuloy ang kanyang sentensya batay sa desisyon ng korte sa Indonesia. Pagkalipat na pagkalipat, siya ay subjected na at itatrato siya bilang ordinary person deprived of liberty dito sa Pilipinas ayon sa ating batas, ayon sa ating regulasyon at ating patakaran. It's a transfer of a person deprived of liberty. We should not forget that. It is a transfer of a sentenced person from Indonesia to us. This is not an ordinary homecoming of an OFW. She was an OFW. Unfortunately, she was convicted by the proper courts of Indonesia. Pagbibigay diin pa ng DOJ, hindi dapat ituring o sabihing inosente si Veloso. I think we should avoid using the word innocent naman, kasi she was found guilty. So those are things that we should accept as is. Sinabi rin ng DOJ na pag-aaralan pa ng gobyerno kung karapat-dapat nga bang bigyan ng clemency si Veloso. Nilinaw ng ahensya na hindi porket nasa limelight o pinag-uusapan ngayon si Veloso ay pwede nang isantabi o kalimutan
ang kalagayan at kapalaran ng iba pa nating mga kababayan na dumaranas ng parehong sitwasyon. We should not lose sight of the fact na marami ding mga persons deprived of liberty who are equally entitled. The aged, the elderly, the sick, and those factors would be considered. Lahat po naman ay aaralin ng mainam at masusing titignan ng ating pamahalaan yung bagay na yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SB9 News. Yun. At yun, mga kababayan, no? Ibang-iba na yung itsura ni Mary Jane Veloso, no? Kasi nung nakulong siya, medyo bata-bata pa siya. So ngayon, parang medyo tumanda na siya sa loob ng ulungan. At yan, no? Good luck, no? Go ahead, Boss D. No, question, mga partner. Question lang, ba't ang bitter ng ba't ang bitter ng DOJ? Gusto nata nila sila sikat, no? Wala tayong magagawa doon, Boss D, eh. Kasi etong mga to, hindi naman to makakagawa ng ingay ng sila-sila lang. Kailangan nila gumamit ng mga medium. Katulad ni Bantag, katulad ni Tebes, katulad ni Mary Jane. Di ba, Master Judea? Master Judea, di ba, kailangan magpasalamat na lang din yung gobyerno natin. Kasi ang alam ko, nasa death row yata ito eh. Tama ba? Yes. Nasa death row ito eh. Yes, noong panahon... So, pasalamat na lang tayo na meron tayong naisalbang buhay. Yes. Pero ito... Hindi yung kung ano-ano sinasabi nila kung kesyo. Pero ito kasi, Boss D, no? Criminal yan. Hindi na datin dapat dina-downplay, etc. na parang heroes welcome kung ano-ano. Parang mga engot eh. I mean, let's just be happy na itong ating gobyerno merong na iligtas na buhay ng isang Pilipino. Kasi itong taon na to ay guilty na sa kanyang krimen na nagawa doon sa ibang bansa, it doesn't mean hindi na niya, wala na siyang karapatan. Yes. 'Di ba? Kailangan ibigay pa rin natin sa kanya lahat ng suporta at serbisyo na ano siya, entitled na. And hindi na dapat pang sabihin na kesyo ganito, kesyo ganyan. Dapat magpasalamat na lang tayo doon na lang. Kasi maganda yung maganda naman yung mood eh, na at least na isalba buhay nito. Kasi meron nung nakaraan, matatandaan ninyo, na isang OFW na nabitay ng hindi yata namalayan ng gobyerno natin. Tapos parang sinasabi pa ng presidente, pag pumunta kayo sa ibang lugar, kailangan kasi sumunod kayo, hindi yung matitigas ang ulo nyo. Parang sermonan pa tayo eh. Boss D, hindi mo nakita sa video, Boss D? Nandun si Uto eh. Nandun si Uto, pangiti-ngiti. Nagpasikat na naman si Uto. Tingnan nyo, saan yung video? Play nyo ulit. Yun nga ang napansin ni Boss Dada eh. Medyo nagpabida-bida na naman sila. So ito, bigyan lang natin, Boss D at Partner J ng konting kaalaman ng ating mga kababayan sa mga hindi nakakilala kay Mary Jane Veloso. Ito po ay nahatulan. Ito po ay drug mule, nahulihan ng droga sa airport ng Indonesia. At noong panahon ni Pangulong Duterte, nahatulan po ito ng bitay. At parang kinausap ni PRRD. Nasalba ni PRRD yung pagkakabitay nito ni Mary Jane Veloso. At ngayon, tama yung sinasabi ni Boss Dada na magpasalamat na lang tayo na ito nga, ibang-iba na nga ang mukha niya. Medyo umaliwalas na mukha niya dito. Siguro, nagbo-beauty product to sa loob ng Indonesia penal colony. Kaya medyo umaliwalas na yung mukha niya. Pero ito, tama lang. At sana naman, sana yung sentensya niya, nandyan talaga yan kasi napatunayan siya. Pero sana manaig ang pantay, patas na hustisya dito kay Mary Jane. Kasi Tingnan mo, Master, dito ako nabibisit eh. Dito ako nabibisit. Magre-react sila ng ganun, pero binigyan naman nila ng heroes welcome tong ali. Yun nga. Kung di ba sila mga engot, sila din ang gumagawa ng ingay. Mano ba naman yung padaanin mo sa proseso, iposas mo. Wala nga posas, di ba? Kumbaga, sabi sa loob. Hindi. Siguro ayaw nila na teka. Medyo parang nasobrahan yata yung heroes welcome natin. Di pala hero to. Ano pala to? Convicted pala ito. Convicted pala ito sa pagpupuslit ng droga. Teka, medyo sungit-sungitan natin ng konti yung ating press con. Pero sa bagay, Boss May Dino, bulaklak pa. Saan ka naman? may bulaklak, may pa-flower pa. Sa bagay, may pamamarisan to Boss D. May pamantayan sila kay Castro. Convicted yun, pero inaaruga nila Di ba? Parang ganun din. Pero ito etong Mamaya sa akin si Castro. Sana maging patas
ang pagtakbo ng batas, ang pagpapatupad ng batas dito. Kasi ang kinatatakot ng ang kinatatakot ng pamilya ni Mary Jane Veloso Bosti, na matatandaan ko na sinabi ng kanyang nanay na mas mabuti pa daw na sa Indonesia. Kasi yung mga kalaban nito, yung mga kalaban na durugista, drug lord, ma-influensya yun. Baka i-rein siya dito sa Pilipinas. Sana hindi mapapahamak ang buhay ni Mary Jane Veloso sa pag-uwi niya, paglipat niya dito sa Pilipinas. Yun lang naman sa atin. Jay, ikaw na. Doon sa may pagbigay ng bulaklak, hindi kaya binigyan siya doon eh. Mahuling bulaklak. Masarap ba yung ano doon? Alin? Yung ano mo na? Masarap ba? Iba, ano ba lasa ng Indonesian Ikwento mo naman sa amin. Ano mo naman sa amin kung ano ang lasa nun. Kaya binigyan ng bulaklak. Hindi, ito alam mo isa sa kinakatakot ko dito? Ano yan? Magandang pamamaraan to para kumbinsihin or pukawin ang puso ng bawat OFW. Kaya hindi malayong baka sa susunod o sa susunod ng mga araw magugulat na lang tayo na parang gagawing pang pukaw ng para sa kay Martin Romualdez. Malabo yan. Si Martin Romualdez, kahit anong gawin niya, wala na talaga. Hindi, pero kasi parang una-una malaking balita. Kilala yan at matagal na yung issue na yan. Alam naman natin si Martin Romualdez, may pagkabida-bida yun. So, hindi may pagkabida-bida talaga. Hindi, ganun na nga. Hindi ko na nga dinaretso na So, baka sa susunod makalawa baka siya na yung na naman siya dyan, mag-arte na naman. Mga partner, ang mahirap niyan, baka mamaya gamitin na naman nila yan, sabihin. Yun na nga, yun yung pinupunto ko. Ang nagpadala, kaya inasikaso ni Duterte yung ano niyan. Kaya inasikaso ni Duterte yung kaso niyan kasi baka Pwede rin. O baka bata ni Duterte yan. Droga niyan. Baka idikit na naman. Lahat dinikit. Lahat idikit na Ano yan, alis go. Alis go. Dikit sa mga Duterte. Kasi ganyan yan. At ito pa, ang mga Duterte ang talagang mga drug lords sa Pilipinas. Ganun yung pinalalabas nila. Ganun mga propaganda nila Ganun ang propaganda nila Pero wala naman naniniwala. Tingnan mo sa survey, lagapak sila. At ito pa, di ba sinasabi nila, convicted yan, di ba? Ba't yung isang convicted sa Congress pag-gala-gala? Nagkakalat ng basura doon. Nako, mukhang may magtatampo dyan. Hindi, wait lang Tima. Hindi kayo nasasaktan ng DOJ. Halimbawa na may mga sinasabi sila about kay Veloso. Tapos si Veloso isang convicted. Hindi ba pumapasok sa isip nila na si Franz Castro convicted din? Siguro, hindi na pumapasok sa isip nila kasi iba ang mga nasa isip niyan Tsaka yung about naman sa laging bitter ang DOJ. Lagi naman talagang bitter yan bitter. Lalo't pag medyo nawawala sila sa spotlight. Sa limelight. Nawawala yung mga camera sa kanila at iba yung bida. Gumagawa na eksena yan para mapansin sila. Pero ako nagtataka nasa na kaya yung alitagtag, Alitagtag drug yung mga napakarami na huling droga. Hindi, di ba may balita doon? Di umano na parang sinarado na in-erase na. Binalita Tapos natin yung driver parang baka ni-release na rin. Ni-release na rin kasi wala na tayong balita. Nagtatanong lang naman. Kawawa Kasi unang-una, history yun. History. Kaya may may karapatan tayong magtanong ng mga Pilipino. Kasi history yun. Si Marcos mismo nagsabi. Si Abalos na sinasabi nila, first in history of the Philippines na may napakalaking droga na nahuli sila. At tinurn over sa checkpoint. Ay, hindi pala, nahuli sa checkpoint. Sorry. Alam mo kung bakit nawala na yon? Kasi yung droga ngayon wala Parang candy lang yan. Kasi sabi nga ni Police Brigadier General Pajardo na yung mga general na pala yun, general na. Sabi parang kailan lang. Yung mga yan,
social worker, social user lang yan. Gumagamit lang yan ng mga ganyan para ma-extend yung kanilang energy, para mapalawig ang kanilang pagtatrabaho sa overtime nila. Huwag natin silang tingnan na masama. Ikaw ba, nanggaling sa pulis yun, yung ganun. Sinabi ni Pardo yan? Sinabi mismo yun. Di ba ganyan na ganyan din yung sinabi ni Marbil? Yun nga ginastify niya yung sinabi ng amo niya, ni Marbil. So ibig sabihin pala, kinampihan niya. Ibig sabihin pala, katulad ko, vlogger ako. So, para dumami yung upload ko, titira ako, ganun. Pwede, kasi social user So, ka ibig lang. sabihin, hindi illegal yun. Legal yun, dahil illegal, pero okay lang. Okay lang. Social user ka lang naman. Kailan naging okay ang illegal? Justifiable daw, justifiable. Biktima ka lang. Kaya nga, dapat yung nahuli doon sa alitagtag, iayuda na lang natin yun doon sa mga social user. Kasi nag-i-extend lang naman sila ng energy Ipaitit mo kaya kala Marbil lahat yun, yung 13 billion na Nagulat ako galing talaga yan sa bibig na Police Brigadier General Jane Pajardo. Nakita ko, sabi ko, talaga naman, talagang i-justify at kakampihan talaga. But anyway... Pero may inihiling ako. Sige, May banatan mo. inihiling ako talaga. Lahat ng nangyayari dito ngayon sa Pilipinas, huwag matandaan ng mga kabataan to. Dahil alam mo kung bakit, lalo na yung mga sinabi ni Pajardo, sinabi ni Marbil, pag tinanim sa utak ng mga kabataan yan, okay lang yan. Sasabihin, okay lang yan. Yung general nga, sinasabi, okay lang yan. Diba? Kailan naging okay ang paggamit ng pinagbabawal na gamot? Kaya nga yun yung sinasabi ko na sana, yung mga kabataan ngayon na wala pa sa wastong pag-iisip, hindi nila to malaman. Hindi nila itanim sa utak nila to kasi napakadelikado. No? Ito, huling message ko tuloy. Huling message natin, Ay, nabalitaan ko pala kanina na tinake down yung Facebook account ni Pastor Apollo Sikibuloy. Wala namang ganyanan. Tinake down na naman. Pumarehas naman kayo ng laban porque alam nyo na medyo threat sa inyo si Pastor Apollo Sikibuloy kasi nga namamayag pag ang kanyang pangalan, pinapatake down nyo yung mga gagamitin niya para sa kanyang popularidad sa pagdating na eleksyon. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Walang kung talagang magagaling kayo, hayaan natin na doon tayo sa legal, sa normal na politika. Huwag maganyan, take down pa kayo. Ang tagal nyo nang ginagawa yan di ba? So, baguhin na natin ang sistema. Hindi na uubra yan Ayaw na nga sa inyong mga tao hayaan nyo yung tao mamili. Hayaan nyo yung tao kung sino ang gusto nilang ilagay nila sa politika at sa gobyerno. Number 52, Pastor Apollo Sikibuloy, isama natin ang PDP Laban, Marcoleta. Yan. Jay, ikaw na, Jay. Ako, last message ko, syempre, ako yung lubos na nagpapasalamat, sa mga sumusuporta sa atin, Hero Abroad, OFW, sa mga mahal natin senior citizen. At syempre, papasalamat din ako sa isa sa mga naka-discover sa akin na walang iba kundi si Kai Spencer. Lakali na naging kaibigan In-introduce ka? kay Banat Bay na panoorin. At nung mga panahon na yun, hindi ko rin din akalain kung ano nakita sa akin ni Banat Bay bukod sa kagwapuhan ko. Ayun, kung paano niya ako nagustuhan. Na yun, thank you. At syempre, sa buong Banateros Brothers na sa pagtanggap nyo sa akin. At syempre, sa SMNI at kay Pastor Apollo. Alam nyo, wish ko lang ngayong birthday ko syempre, kasama na yung pamilya ko dyan. Isa sa mga wish ko sana maging senator si Pastor at makasama na natin siya ulit. Ayun, Boss D. Ikaw na. Ngayon, ako, ang aking final na mensahe, sana, Jay Guevara, huling birthday mo na yan. Hoy! Ngayong taon. Siyempre. Grabe. Hindi naman pwede, dalawa sa isang taon. Wala nga naman matatapos na sana huling birthday mo na yan ngayong taon, sa susunod na taon na ulit. At sana mas lalo mo pang galingan at syempre, you always make us proud. Napakalaki na talaga ng improvement ni Boss Jay and talaga namang ang saya-saya ng Banateros
Banateros dahil dumating ka sa grupo ng Banateros. At syempre, katulad din ng lagi natin sinasabi, maging mapagmatiyag po tayo habang palapit ng palapit yung eleksyon ay patindi po ng patindi ang pagbanat sa mga Duterte at doon sa mga kandidato ng mga Duterte. So, ano lang po tayo, magpatuloy po tayo sa ating paikipaglaban. Hindi po tayo rito nababayaran, pagmamahal lang po sa bayan ng ating pinaghuhugutan. Maraming salamat po. Okay. So, lagi po nating sinasabi, mga kababayan, na piliin natin yung mga kandidato, mga politikong tumatakbo na tunay na may pagmamahal sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Samantala, para naman sa ating Christmas countdown, 7 days na lang mga Banateros at Isang linggo na lang? Isang linggo na lang. Diba? 7 days na lang. Tapos January na naman. Pag January, magtitiis na naman tayo ng ilang taon. Yan. Ha? Oo, birthday month ko yan, January. Birthday month mo yan. Huwag ka na mag-birthday. Joke lang. Pag-birthdayin mo naman. Grabe ka naman. Huwag siya mag-birthday ngayon. Wala pang January. Hindi pa niya birthday. Hindi niya pa birthday. Next year ka na mag-birthday. Next year na. Secret yan. Secret yung birthday ko. Mga malalaman nyo yung birthday ko sa February na. February na, no? Tapos na, no? Sayang. Kung hindi mo papaalam. Matindi yung handaan ni Jay kanina ba? Ang lupit ng mga seafoods, ang lupit ng pasta. Naku, ang sarap ng pagkain natin kanina. Thank you ha, kung sino man po. Yung ice cream. Ice cream, tapos yung cake. Kung sino man po ang nagluto ng kinain namin kanina sa birthday ni maraming salamat. kapatid na Jay, napakasarap. Sa susunod ulit na birthday ni Jay, ganun ulit At para mapatakbo na naman ako. Alam mo ba kanina, nagpo-programa tayo. Kaya pagbalik, pumoko sa akin, promograma rin si Jay. Promograma si Jay. Kailangan natin nilabas yun. Okay, but anyway, kita-kita po tayo uli, mga Banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. At ako naman po si Boss Dada. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandoon ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagka mali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat,
Ato Libay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Libay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. This is SMNI News Channel. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.